Setyembre 30, araw ng Martes, alas 9:59 na ng gabi at karamihan sa mga residente ay natutulog na nang gulantangin ng malakas na magnitude 6.9 na lindol ang Northern Cebu. Tumama ang epicentro dito sa 19 kilometers sa katubigan ng Bogo City at may lalim na 5 kilometro. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang Bogo Bay Fault ang gumalaw, isang bagong diskubring fault line na hindi agad natukoy dahil nasa ilalim ng dagat at hindi gumalaw sa loob ng 400 na taon. Ito na ang pinakamalakas na naitalang lindol sa Northern Cebu at pinaka-nakamamatay sa Pilipinas simula noong 2013. Nag-iwan lamang naman kasi ito ng 79 na nasawi, 1,271 na nasugatan, higit 750,000 na apektadong residente. Aabot sa 185,000 na mga bahay ang winasak, mga establishmento, infrastruktura at 5 heritage churches na ilang dekada nang nakatayo. Higit 12,000 na aftershocks ang naitala na nagdulot ng trauma sa mga residente na mas pinili pang sa labas ng kanilang bahay matulog. Lumitaw rin ang maraming sinkhole sa Daan Bantayan, Bidilyan, San Remigio at Bogo. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagtugon para sa recovery at rehabilitation efforts sa mga apektado ng lindol. Naging problema na dinala ng lindol. Bumuhos din ang tulong mula sa iba't ibang sektor kabilang ang oplantabang ng RMN Networks. Mga guba ito ang dalan. Salamat sa inyong tanan sa pag-ari sa Sitio Araban, sa pagpadangat sa inyong tabang. And po ko nga kitang dalang taga Sitio Araban, taga Sigong, bangon dito. Kaya sige sa inyo, asa pagsuporta sa buo. Buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN, radyo mo, nationwide. Kasama mo sa RMN Cebu para sa RMN News Year-End Report, Radyoman Ken Galinea. Tatak, RMN! Radyo mo,